taong nga sa Amerika? Well, 25 na ngayon. Wow. 25. 1/4 of a century. Yes, yes, yeah. Pero, yun na nga na yan. Di Tagalog ka, dahil on the air, tuod ka sa Tagalog. Sa kanya nga nabisto eh. Yeah. Pero, kung nagbibikol kita off the air, ang bikol mangyari. Oo, dahil ko man malingawan yan. Kaya lang, sabi ko na nga, na nasusupog ako na nasabi si Firelman, no? Announcer, pero baluktot pang magtaram. Kaya, para lang maging spontaneous yung aking, ang ginagamit sa Tagalog, mas medyo richer yung aking language. Aming vocabulary sa Tagalog. At that time, late 60s, pag ito mga selebrasyon kan linggo ng wika o ano. Pero pimihan itong estado kang maray magtagalog eh. Kasi noon, lumaki ako noon when I was growing up sa elementary. Yung mga magurang ko nasa Sangay. Okay. Ngayon, ang tinitirhan ko noon yung aking kapatid na babae na nakapag-asawa ng tiga-Agusan. Ang kaso, hindi naman Bisaya yung salita sa bahay. So, the only language that could meet the eye of everybody, yung Tagalog. So, yun. Yung common language. Oo, lumaki na ako doon sa kanila na Tagalog ang sa akin. Kaya acceptable sa Naga, si Aling Sonia. Because in Naga, kada ako ng Batangueño, Caviteño, Manileño, Cebuano, kung ano-ano, na di man magka-erulay kung magamit yung kanya-kanya dialect. So, Tagalog. Kaya doon po sa mga nakikinig sa akin dyan sa television, I apologize. Humihingi ako ng tawad kung ako'y hindi nakakapagsalita ng fluent Bicol. I can do that. Bicolano po ako. Huwag ninyong pagkakamali. Dito ako pinanganak sa Nato, Sangay, Camarines Sur, on July 8, 1946. Digdi po ako nagdakula hanggang ang edad ko 29 anyos. Digdi ako sa Bicol. Inilipat lang ako ng Radio Mindanao sa Manila when I was about 30 years old, noong 1977. Fortunately, yaon ako duman from 77 to 89. And then sa Amerika, kalahati ng buhay ko, nandun kami. Kan 29 years na yaong karigdi, how would you describe Bicol, Naga at the time? At the time? Well, sabihin natin, very progressive din nung Naga at the time. Yung considering the technology, yung economy, very progressive in Naga. For all you know, Naga is the third city, exactly, not only of the Philippines, but of the entire Southeast Asia. Nueva Cáceres. Kita pinakadakulo sa Bicol. At the time, sa ngunyan yung mag-aray, pero yun na nga, anong pagkakaiba kanto sa kangunyan? Pagbalik mo din. Sa akin, 2 years ago, sa kangunyan. Sa akin, because of the influence of technology and then the modern world, maliit na lang ang daigdig ngayon So yung nandun sa amin sa Amerika, alam na rin ng buong daigdig. Yung nandito rin sa atin, sa Naga, sa Bicol, is known by everybody throughout the world, yung mga well-acquainted with technology. So the only difference between before and now is the influence of technology. Makakita mo lahat may mga cellphone, no? And then of course, yung physical improvement ng Naga is far different from what we had before. We had a small town. Noon, naalala ko nga noon. Pinastuhan lang ka, boss. Nung sa Ronaldao, naglalakaw kami ni Mrs. From Kipayo, sabi ko doon sa pamangkin ko, Jojo, i-drop off mo kami dito sa my Grand Hotel. Not Grand Hotel, yung ina-stand ba yan ninyo? Crown. Crown Hotel. I'm sorry. Sabi ko, drop off mo kami doon. So, nagkafe kami ron. And then, naglakad-lakad kami. The difference that I really see, the big difference, yung huge traffic ngunyan kaysa noon. Gulpi na auto, motor, padyak. Nung araw, ang dominating transport natin nung araw, kalesa at saka mangilan-ilan na tricycle. And of course, yung mga AC jeep, yung mga maliliit na jeep natin. Apat katawa lang. Oo. At the time, kumbaga yung mobility mo, pwede ka maglakad na dahil ka makabunggo ng tao sa kalsada. But now it's too different. Grabe ang congestion ng mga sasakyan natin dito. Kahit saan may padyak, no? May padyak, meron jeep, may tricycle, may kalesa pa ako nakita doon sa may Abella. Sa Sa Abella.
Gawa pa ang bago. Apira kan motor, habal-habal. Yun, yung exactly. Alam mo, I'm amused looking at the motorcycle. Tatlo-tatlo ang, yung, alam mo naman, nung ako'y nandito, ang mode of transportation ko nung araw was, yung motorsiklo. Yun lang, ang aking binuhay noon dito. Nagkaroon lang ako ng kotse nung pumunta ako ng Manila. But here, yun ang aking mode of transportation dito sa Naga. So, yun ang diferensya, yung physical improvement. May mga malls na, malls. Yeah, ibang-iba. Sa public market, yaw na yung kanto. Supermarket. Yeah, naandyan na yan. Naandyan. In fact, yung DCH nung araw, the biggest in Asia. Market in Asia. Yeah. And then now, we have that the dome, yung malaki. Yes. GMR. Yeah. Naalala ko nga, si Jess is very close to me. Although we haven't really met. Hindi kami nagkita pa ni minsan sa buhay. But because of Facebook, naging very close kami dalawa. We exchanges notes every day. Nung mamatayan, sinulatan ko si Mayor Bungat. Sayang, Mayor, I'm sorry, hindi ako nakapasyal sa inyo. Sinulatan ko si Mayor Bungat. Taga-tigawan mo na. Yeah, right, mga Bungat. Sabi ko kay Mayor, formal letter, sinulatan ko siya, and then copy furnishes yung City Council. Sabi ko, yung mga taong dapat kilalanin natin. So I suggested, I strongly suggest that the City of Naga and the Council of Naga should erect a statue for Honorable Jess Roberto. And then, alam mo, hanga ako sa iyo, sir, Mayor Bungat. Kasi kung iba-iba, hindi ka sasagutin. Sino ba naman itong Fiorel Salvo, 1,000 miles away, nasa New York? Sino naman, ano naman ang influensya niya dito sa Naga? But you know what? With all humility, si Mayor Bungat, Mayor, thank you very much. Nagpadala siya ng sulat sa akin. Bicol, ang kanya ginamit, sabi niya, Fiorel, sa imo pong suhestyon, ipinasa na ng konseho. Isinumiti ko sa konseho, ipinasa kang konseho. Magkakaigwanin revolto si DILG Secretary Robert Robredo. Kaya natuwa ko. Yung suggestion ko was to put that yung statue doon sa circle sa Concepcion. Pero natuwa ako kasi yaon pala naman ilagay sa Civic Center. Sa Civic Center. I thought doon sa City Hall. Civic Center. Pagkatapos, yan mismong GMR Coliseum. Yan ako lang pinangaral sa kanya. Pinangaral. Oh my goodness. Pero, agaw ang kontataraman mo. Nag-antabi sa tuwa si Mayor Bungat. Mayor, thank you. Mga kagawad, tabistado ka na ang programang inanto to. Dapat magpasarma ka mo ng resolusyon. Tayo bagang every year na outstanding na genius na pinagtatawan award, dapat orgulyo ka na Pure Reservo dapat na-genyo award. Talagang grabe na ang utang ko. Dahil na po kay Puan yan. Basta ako nagpapasalamat ako kay Mayor. Mga tugang kulang kita sa panahon. Talaga. Saro lang ang apot ko. Bako ng infrastructure, physical appearance, ang klima, duman sa Kadigli. Ako nagpapasalamat sa Diyos na nakahali kami dumanta. In our 25 years in the United States. Pebrero, Marso. In 25 years, 2 beses lang nagkaroon ng blizzard doon sa Amerika na talagang grabe. 8-10 feet high. Makita mo yung mga kotse parang mga alon-alon lang. No, but yun, pagkatapos ng blizzard, tapos tunaw ang yelo, wala na. Etong buwan na ito, itong taon na ito, simula noong last week or midweek of January hanggang naghali kami nitong Pebrero, every now and then babagsak ang yelo. Natutunaw na, bagsak na naman ang yelo. Grabe, very consistent. Kami mga Pilipino, ara kami sa yelo. Alam mo, ang yelo is good for the eye. Sabi ko nga doon sa mga Ano spelling? Ice? Ice, E-Y-E. Sabi ko, ang snow is only good for the eyes. And probably for the visitors who come to the United States once in a while. Pero pag ikaw ay nandoon, ay Diyos mio, pag may kotse ka, maglilinis ka ng kotse. Pag may bahay ka, yung driveway mo, lilinisan. Masyadong makulog sa likod ang magpala ka ng magpala. May kapigagaan naman.
Ginaganot mo. Pero, yun na nga. Pagpala na lang, gaganot. Gaganotin ka kasi syempre makapalang damit mo. Ang mga coat mo yan, kung mga 3 layers, 4 na layers. Hindi mas yukas ka, ginaganot ka. Pero maganda. Maganda. Yun ang namimiss kong klema na, ganotin ka. Medyo mapulot lang sa katawan. Pero paregos ka na lang. Okay. Matugang huri na kita na medyo mahal-ahali pa rin si Purel sa kasigil na medyo inabot kita ng panahon. Ini po, ining narata ng piraminutos. Itaram mo na si gustong itaram, si mga tugon mo sa Sangay, sa Naga, sa Kipayo, sa UNC, na bago ka maglargata, I know. Pagbalik mo digdi, ang masabat tayo mo ako sa airport, diretso tulo sa GNN. You're ready sa thank you, Ernie. First of all, ikaw, gusto kong pasalamatan udok sa aking puso. Very nice. Maganda. Tugang ka talaga. Bako lang sa pagkatao, kundi sa profession natin. Thank you so much. Very, very well done. Salamat, 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 salamat. Sa mga kababayan natin, kahit nga ako nandun po sa Amerika 25 years ago, ang puso ko, ito, walang halong bola ito. Ang sakuyang puso, ang sakuyang pagkatao. Pasensya na po, dahil hindi ko lang makontrol ang sarili ko. But anyway, sa mga kababayan natin Bicolano, salamat po. Well, mga tugang, dakulang bagay ang nangyari sa tuyang yan. Historic, dahil sa kuya lang na misgiving, today ko na paiba, napatailig diyan sa iyang bagayon na agong. Dahil ko na i-describe, pero pag sinabi kong bagayon yan. Mga tugang, salamat na marami sa pamilya Salvo, kay Fiorel, kay Hilda, pati kay Jesse, ang digdi. Sa indang pagpaunra sa imbitasyon kan Global News Network sa programang Ini ang Totoo. Ini po si Ernie Verdero. Salamat kan sa indang pag-antabay.